Maligayang bati sa iyong pagsilang. Maligayang bati. Happy birthday, David! Thank you. Alam mo. Wow, salamat Karen, salamat Sam, thank you. For you! Oh, ano naman laman ito? Secret, buksan mo na lang. Oh, ang cute naman ito. Arf. Thank you. May video call. Good day po, Kuya David, Ate Karen, Kuya Sam. Ako po pala si Charles, grade 3 student po. Para po sa next birthday ko, nag-wish po kay Mami na bigyan niya po ako ng alagang aso. Kaso po sabi niya baka hindi pa daw po ako ready sa ganong responsibilidad. Ano po bang magandang preparasyon para makonvince ko po si Mami na kaya ko na pong mag-alaga ng aso? Salamat po! Wow, nakakatuwa naman si Charles. Bata pa lang gusto na mag-alaga ng pet, no? Oo nga eh, kaya dapat tulungan natin si Charles na i-convince ang mami niya para masaya birthday niya, di ba? Alam ko na magandang solusyon para sa problema ni Charles. Para makapaghanda siya sa responsibilities ng pag-alaga ng pet dog, dapat magsimula muna tayo sa small steps, tulad ng pag-alaga sa mga halaman. Ay, oo nga no, kasi tama. Ang halaman tsaka pets parehong living things. Pero mas magandang magsimula sa pag-alaga ng halaman bago ka pumunta sa pag-alaga ng pets. Kapag natutunan mo na yung mga characteristics ng halaman at saka natutunan mo na kung paano magpatubo nito, edi magiging mas madali ang pag-alaga ng pets. Check! Tara, samahan niyo kami sa tour na to at malalaman natin kung ano pa ang pwede nating itanim na plant para mas maintindihan natin ang living things. Ako si Karen! Ako naman si Sam at tulungan natin si Charles na makuha ang kanyang birthday wish sa pamamagitan ng pagtatanim at pag-alaga ng plants. At ako si David, ito ang Puno ng Buhay! Welcome sa aming beautiful garden. Tara, alamin na natin kung paano magtanim at mag-alaga ng plants. Sa ganitong paraan ay mako-convince na ni Charles ang kanyang mommy na kaya niya na mag-alaga ng living things. Tulad ng kanyang gustong pet dog. David, ano bang itatanim natin ngayon? Wait lang. Ano bang gustong aso ni Charles? Ang nabanggit niya sa akin, gusto daw niya ng Shih Tzu. Ano naman gusto niyang halaman? Wala pa siya nababanggit eh. Pero may suggestion ako. Magtanim tayo ng sampagita. Bakit sampagita? Kasi, bihira lang ang nagtatanim ng sampagita. Kaya mahalaga rin na mas marami pang makaalam kung paano patubuin to. Tsaka napakabango ng bulaklak na yun. Wait, ano ba kailangan natin para makapagpatubo ng sampagita? Simple lang. Meron na ako ditong maliit na sampagita. Ang kailangan na lang natin ay malaking paso, pangbungkal at saka maliit na pandilig. Okay! Tara, punta tayo sa mall para bumiling materials. Let's go! Oh, teka. Hindi natin kailangan pumunta sa mall. Mas maganda kung gumamit tayo ng recycled na materials. O tara, maghanap na tayo ng substitute dito. Okay, game, tara! Let's go! Okay, so kumpleto ng ating materyales. Simulan na natin ang pagtanim. Game. Wait lang, David. Sabi nila, living thing daw ang halaman. Ba't ganun? Hindi naman siya tulad ng tao at saka hayop. Hindi humihinga, hindi gumagalaw, hindi nagsasalita. Nako Sam, magugulat ka pag sinabi ko sa iyong kayang gawin niya ng mga halaman. And more, may mga characteristics sa mga living things na makikita natin sa halaman. Yun ang malalaman mo ngayon. Wow! Excited na ako! I'm sure kayo rin. O sige, simulan na natin to. Tara! Una, bukayin natin yung lupa sa paso. Okay. And make sure na ang paso ay doble sa size ng plant. Ito ay para magkaroon siya ng space para tumubo. Wait lang. Pwede bang malalim yung hukay? Nako, hindi pwede. Baka matabunan yung baby plant natin. Okay. Next step, tanggalin sa plastic ang halaman. Tapos, ibaon natin sa butas ang buong ugat ng sampagita kasama ang lupang pinagtubuan niya. Ayan.
Sige. Pag okay na siya dyan, diligan natin ng konti. Okay. Okay na yan. Yan. Okay na yan? Hmm, O yan, lagyan natin sa medyo maliwanag na lugar. tama. Dito ka. Diyan. Dito. Yan. Gusto ko. Alam nyo ba na kahit sa stage na to, ay maintindihan na natin ang ilan sa mga characteristics ng living things. Ano nga ba yun, David? Una, ang nutrisyon at ang respiration. Ayun. Characteristics of living things? Humingi tayo ng tulong sa kaibigan ko. Hello! Ako si Sampagreta, Queen of all Philippine flowers. Siguro namit na ako kasi well-traveled ako. Nakapunta na ako sa forest, sa garden, sa dangwa, sa bouquet, sa simbahan, sa altar, sa windshield ng taxi, pati na sa lansangan. Dahil traveler ako, I always feel so alive! And syempre, that's also because I'm a living thing. Hindi ba kayo convinced? Eh kung i-demo ko na lang sa inyo na nasa akin ang 7 characteristic ng living things. First characteristic, kailangan ng living things ng nutrition. Ang non-living things, hindi kailangan yan. Di tulad ng living things na kumukuha ng energy sa raw materials mula sa paligid nito para mabuhay. Kung sa halaman, ito ay water, sunlight, and nutrients. Sa dogs, pagkain at tubig. At sa humans naman, ang paboritong food. Pangalawa, alam niyo bang humihinga rin kami? Ang tawag dito ay respiration. Ito ang pagproseso sa nutrients sa loob ng katawan ng plants para makapag-produce ng energy na kailangan para mag-function ang halaman. Of course, walang ganyan pag non-living things kasi hindi nila kaya mag-function na mag-isa. O walang tulong mula sa mga tao. Anong ini-inhale at ini-exhale namin? Inhale ng oxygen. Exhale ng carbon dioxide. Nutrition at respiration ang first 2 characteristic ng living things. Wow! Grabe, may tubo na! Op! Huwag mo munang hawakan. Sensitive pa yan, baby pa. Grabe. Dapat pala careful tayo sa earlier stage ng buhay ng halaman. Tama. Alam nyo ba na isa rin sa mga characteristics ng living things yan? Sensitivity. Kasama rin ang movement at excretion. Sensitivity ang tawag sa reaksyon ng halaman sa paligid niya. Ang movement naman ang tawag sa paggalaw ng halaman. At ang excretion ang paglalabas ng dumi sa katawan nila. Wow! Ang dami pa natin kailangan matutunan tungkol sa mga halaman, no? Sensitivity ang 3rd characteristics ng living things. Ibig sabihin, tayong plants, animals, and humans ay nagre-react sa mga bagay sa paligid niya tulad ng light, temperature, water, gravity, at iba pang mga bagay. Tulad ng paggalaw nito papunta sa source ng liwanag at paghaba ng ugat para makasipsip ng tubig. Walang ganyan ng non-living things dahil unfortunately, wala silang feelings. Next ay ang movement. Lahat ng living things ay gumagalaw ng kusa, unlike non-living things, nagagalaw lang with our help. Gumagalaw ang mga halaman, hindi lang natin nahahalata dahil minimal ang movement nito at matagal ang kinakain oras. For example, mayroong mga vines na gumagapang papunta sa araw mula kung saan sila nakatanim. At syempre, meron ding excretion o ang paglabas ng mga dumi o kaya ang sobrang components mula sa katawan ng halaman. Alam niyo ba kung paano ang excretion sa plants? Ito ay kapag naglalabas sila ng excess oxygen o carbon dioxide. Remember, sensitivity, movement, excretion ang 3 other characteristics ng living things.
Wow! Malaki na siya, marami ng dahon at medyo mataas na. Buti na lang marami tayong natutunan tungkol sa mga plants. Oo nga eh. Para rin pala talaga siyang ibang living things like animals and humans. Naku, pag napatubo pa natin to ng maayos, baka pwede tayong magtanim ng mas marami. Magandang idea yan, Sam! Ang pagpaparami sa plants ay tinatawag nating reproduction. Alam nyo ba na lahat ng living things ay kaya mag-reproduce? May mga plants na kayang tumubo mula sa seeds or cuttings, or sa iba pang paraan. Correct, correct, correct. We living things perform reproduction. Ang baby, galing kay mommy. May naman galing sa eggs like chicken. At kaming plants nga, galing naman sa bunga, katawan, o sa ibang parts. O diba, the wonders of life. Hindi lang basta-basta pagpapadami ang reproduction na, dito rin ipinapasa ng parent ang traits o karakteristik niya sa baby niya. Hindi yan kayang gawin ng non-living things tulad ng bote, dyaryo o bakal ah. Tingnan mo yung halaman na kayuko na oh. Ano, nalalanta na ba yan? Ha, normal lang yan, Sam. Parte yan ng growth ng halaman. Kasi nga, ang sampagita ay isang woody vine or semi-climbing shrub. Habang lumalaki, humahaba ang stem o katawan nito. Kaya naman para sa inyong growing sampagita, kailangan lang maghanap ng pang-support ng weight ng halaman. Growth. Lahat ng may buhay ay lumalaki. All living things experience a continuing growth. Habang tayo ay kumakain ay tuloy-tuloy ang paglaki. Unique din yan na quality ng living things. Hindi kaya ng mga non-living things ang lumaki, mag-develop o tumubo mag-isa. O diba? That's it! Recap nga natin ang 7 characteristics of living things. Bawat living thing na katulad namin ay may 7 katangian. 1. Nutrition. Yum yum yum! Pagkain at enerhiya. 2. Respiration. Halaman ay humihinga. 3. Sensitivity. Nakakaramdam din siya. 4. Movement. Galaw-galaw-galaw pa. 5. Excretion. Ang dumi, ilabas mo na. 6. Reproduction. May anak, magbubunga. 7. Growth. Lumalaki at gumaganda. And David, nakaharap na ako ng stick. Perfect! Magagamit natin yan para lagyan ng suporta yung tangkay ng sampagita. Okay. Oh, panoorin nyo ha. Ganito yan. Ikabit natin sa main stem ng plant. Siguraduhing matibay para maayos ang pagtubo ng plant. Lalo na pag nagka-flowers na to. O ayan, okay na. Buti na lang, bilis ako nakaharap ng stick. Ngayon, aantayin na lang natin na tuluyan lumaki ang halaman. Pagtapos ito, ano nang gagawin natin? Pagtapos nito, ay susuklian na ng plants ang kabutihan natin. Dahil tinulungan natin silang lumaki, ay tutulungan rin nila tayo. Alam niyo ba kung paano? Paano nila tayo tutulungan, David? Paano? Una, nagpo-produce sila ng bulaklak na pwedeng dekorasyon, pagkain, o gamot. Sa mga halaman, galing ang maraming pagkain na hindi lang masarap, puno pa ng sustansya. Pwede rin silang gawing hibla at tela tulad ng pineapple fibers at cotton sa damit. Sa kanila rin galing ang mga materyales na ginagamit sa pagbuo ng matitibay na furniture, tulad ng nara, akasya, at kawayan. Sila rin ang pinagmumulan ng sariwang hangin o oxygen na mahalaga sa buhay ng mga tao. Maraming halaman sa bakuran na pwedeng gamot, tulad ng oregano, lagundi, bayabas at iba pa. At panghuli, tumutulong ang mga halaman at lalo na ang mga puno sa pag-iwas o pagkontrol sa soil erosion at baha. Sinisisip ng ugat ng mga halaman ang tubig at pinipigilan ng lupa mula sa pagguho. Ang galing nga, no? Sobrang halaga talaga ng plants. I mean, kung wala sila, edi hindi tayo mabubuhay ng maayos at masaya. Sa pag-aalaga ng halaman ay marami na tayong natutunan about living things. Dahil dito, naintindihan natin na ang mga plants ay tulad din ng humans.
o kaya animals like dogs. Kasi ang plants pwedeng mag-grow or mamatay kapag hindi ito naalagaan ng mabuti. Wait lang, David. Ano bang kailangan natin para tuluyang lumaki talaga yung plants para eventually magkaroon ng flowers? Kailangan ay may sapat na nutrients, air, and water para makapag-function ng maayos ang katawan nila. Makagalaw sila, makapag-react sila sa paligid, makapag-reproduce sila, at mabuhay ng maayos. Meanwhile, kami na lang muna ang bahala mag-alaga dito araw-araw. Sisiguraduhin namin kompleto ang nutrients, air, and water ng ating sampagita. Sam, tinan mo! Ang galing, David! Tama yan. Dahil sa ginawa natin ng pag-alaga at pagtanim ng plant, ay natuto tayong maging responsable. At syempre, dahil din sa pagtatanim natin ng plants, natutunan natin ang iba't ibang characteristics ng living things. Mahalagang knowledge to sa pag-aalaga ng halaman, hayop, at mismong pati tao. Natutunan din natin na pag inalagaan natin ang plants ng maayos, ay meron din itong maganda at mahalagang maiko-contribute sa buhay natin. Wait lang, David. Ngayong malaki na yung sampagitan natin, ano pa ba ang pwede nilang itanim in case gusto nilang mag-alaga ulit? Kahit ano pwede. Pwedeng santan, carrots, gumamela, tomatoes at marami pang iba. Basta siguraduhin na magpatulong sa adults. Tas mag-research online o sa libro para kompleto ang alam natin tungkol sa mga halaman. At higit sa lahat, nalaman kong dapat committed ka pala sa pag-aalaga. Siyempre, sa iyo nakasalalay ang pagtubo at pagyabong ng halamang tinatanim mo. Okay, selfie muna tayo. Yan ang gusto ko. Yung isa. And bye! Sobrang happy ko, Sam, dahil ang daming natutunan ng viewers natin. Pati na rin ang video caller natin na si Charles. Sobrang nag-enjoy nga ako, guys. Kayo, anong favorite yung natutunan? Gusto nyo rin ba mag-alaga ng plant? Aba, go na! Hindi lang to masaya, marami pa kayong matutunan. Tama. O siya, hanggang sa muli natin pagkikita dito sa Puno ng Buhay! Paalam!